Ang Composting Facility for Biodegradable Waste o CFBW ay isa sa mga proyekto ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management upang matugunan ang problemang kinakaharap ng bansa tungkol sa soil health. Ayon sa pag-aaral, 83% ng ating rice land ay moderately low at low in soil fertility o mababa na ang kakayahan upang makapag-produce ng mataas na ani. Upang matugunan ito, kinakailangan ang paggamit ng organikong pataba upang maipanumbalik ang sigla ng lupa. Ang CFBW ay tumutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka upang makagawa ng organikong pataba na magpapababa sa gastusin at nakakatulong din sa kalikasan upang makabawas sa mga basura. Ang CFBW ay may dalawang machine, ang biomass shredder at ang rotary composter. Ang shredder ang gumigiling sa mga materyales para maging pataba habang ang composter ang nagpapabilis ng proseso ng pagkabulok. Ang paggamit ng CFBW ay simple lang. Una ay ang pagkolekta at pagsala ng nabubulok na basura. Shredding, mixing, paglalagay ng materyales sa rotary composter, pagko-compost, at pag-ani at pagpapatuyo. Mula sa simpleng hakbang, maaari nang magamit ang nagawang compost para sa ating mga sakahan. Ako po si Glenn Gabales. Ako po yung farm manager ng OWANS. Ako po yung nagmo-monitor ng lahat po ng operation na meron po ang OWANS The Farm Resort po. Nung wala pa po yung composting facility, kami po, ang setup lang po namin sa pagko-compost ay yung composting pit, tapos vermicompost. Yun po ay tumatagal ng 1 month to hanggang 45 days po. Then more on outsourcing po kami ng mga substrate. Yun po, mahirap kasi po ay yung service po na ginagamit. Pero po nung nagkaroon po kami ng composting facility, yun po, hindi na po kami nag-outsource ng mga substrate. Then, nakapag-mass production na rin po kami kasi meron po kaming only supply na compost po na fertilizer. Ngayon po ay inaabot na lang po ng 1 week. Yun po yung pinakamabilis namin ng pagko-compost ngayon. Ginagawa na namin yung composting facility, vermi, tapos yung old practice namin. Meron pong pagkakaiba. Sa composting facility po, parang lahat po ng substrate pwede po. So yung ginagamit po talaga namin ay yung sa composter facility na po. Noon po kasi ay wala pa tong rotary composter. Ang nag-outsource kami ng chicken manure, binibili pa namin, magkano rin yung isang sako. Gagamit pa kami ng service. Siyempre po, binabayaran namin yung driver, tapos gasolina. Nangongolekta pa kami ng cow manure. Minsan binabayaran din namin yung mga naghahakot din. Nung nagkaroon po yung composting facility po, ang idea po namin ay itap sa community. Gawa po ng marami kaming seedlings, na vegetable seedlings. Tinap po namin siya sa bawat barangay na and every 10 kilos na biodegradable waste, papalitan namin ng nakapack na po ng potting mix, which is mix na po ng rotary composter. May kasama ng 2 seedlings. So hindi na kami nag-outsource, sila na po yung nagdadala dito. Hindi naman siya for the whole month, di naman laging ginagamit. So 7 days lang naman namin ino-operate. Tapos hindi naman gaano ka gasto sa diesel yung shredder. Yun nga po, para makatipid, dapat isang bagsak. Meron po nang na-collect na lahat para po ay isahang bukas, isahang patay po. Yun po, dahil po ang pinaka-problema po talaga natin ay yung pag-dispose ng mga waste, lalo na po yung mga biodegradable waste. Kadalasan sinusunog pa natin. Isa si composting facility na may shredder tapos rotary composter na maging daan
para makaiwas tayo sa maraming basura, tapos makatipid nga rin po sa fertilizer. Ang mahal po ng commercial fertilizer ngayon. Tapos, although okay po si vermicomposting, kaso nga po ay matagal, 30 days ang tinatagal. Ito po ay 1 week lang, pwede ka na magkaroon ng fertilizer, which is ano pa po siya. Kaya po niyang tapatan or lampasan yung nutrients na meron pong nakukuha sa vermicomposting. Basta po ay nakuha po natin yung tamang substrate na gagamitin po sa rotary composter. Yun, sa harvest naman po, nung nag-start po kasi kami nito ay August 2023 pa po. So dahil nga po ay bago pa sa amin, dilaro muna namin, hindi namin makuha yung tamang timpla. Pero kahit ganun po yung nangyayari, lahat po siya ay nagagamit na namin, operational use. Then sa farm, nakapag-mass production na kami kasi hindi na kami namumroblema kung ano yung ilalagay namin sa plat. In terms naman po sa harvest po ng compost or harvest din na inaani namin, parang nag-extend kami ng area. Gawa nga po ng, yung harvest po ng rotary composter, dahil nakatap sa barangay, ang goal namin, pag hindi nila na-consume, yung seedlings na binigay namin na namunga, pwede nilang ibenta ulit sa amin kasi meron kaming market. Isa po farm to table yung setup namin. So parang win-win situation po, nakatulong kami sa community, tapos nadagdagan yung production namin para magkaroon ng organic produce po. Kami po ay nagpapasalamat po sa DA, lalo na po sa Bureau of Soil. Gawa po ng, kung hindi po dahil sa kanila ay hindi kami magkakaroon ng rotary composter, then hindi po madadagdagan yung aming training. Gawa po nung nag-start po kami magkaroon nito, madalas na po dito kinakandak yung pa-training. Ako si Ricaredo Arevalo Sarmiento II, 81 years old. Dito naninirahan sa Lucena City at may-ari ng Owens Farm Resort and in particular itong learning site for agriculture. Kami ang ginagawa namin noon, since ako'y involved sa agriculture, nagtatanim kami dito sa Owens Farm Resort. Nangangailangan kami magpataba ng lupa dahil ito'y medyo payat na lupa dito at saka medyo may dapi at saka kinakailangang improve namin yung texture ng soil dito. At kami bumibili ng mga chemical fertilizers at napakamahal ng chemical fertilizers noon. Hanggang ngayon napakamahal. May nakapagsabi sa akin na nag-o-offer din ang Department of Agriculture ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga shredder at composting equipment. Ang unit ng CFBW ay natanggap namin ng last quarter ng year 2023. In terms of money, ay medyo about mga 50% na natipid namin. But in terms do sa kalusugan namin, at least yung palagay ang aming kalooban na yung aming katawan ay hindi nasisira at bagkus pinagaganda pa ang health, kalusugan ng hindi lamang sa amin kundi sa aming mga bumibili ng produkto namin. Ang aming kita sa production namin dito sa farm resort namin ay malaki dahil unang-una in terms of gastos namin, financially, malaki ang natipid namin at ikalawa yung quality ng mga produce namin dito, mga vegetables at saka prutas, masarap, malasa at saka in demand dahil sa alam nilang ito ay walang chemical fertilizers. Yung unang anin hindi namin masyadong napansin yung kaibahan, pero over time napansin namin na gumaganda at gumaganda yung aming mga aning mga gulay dito. Nagpapasalamat ako sa Department of Agriculture, particularly sa Bureau of Soil and Water Management dahil sa tulong na ibinigay dito sa Owens Farm Resort. At sana ang mga kapwa kong magsasaka, mag-produce tayo ng organic fertilizer sa pamamagitan ng shredder at saka composter natin na nanggaling sa Bureau of Soils and Water Management. Ang aking payo sa ibang mga magsasaka ay
gamitin na natin yung composting facility na kasama yung shredder at saka yung composter dito dahil malaki ang matitipid ninyo sa gastusin. Ikalawa, magiging mabenta ang inyong mga produkto dahil ito ay mga organically produced vegetables and fruits. At ito ay magiging very in demand ngayon sa market.